God in this place. Hallelujah. We worship you. Be exalted in this place. Just have your way, Jesus. We welcome you in this place. Hallelujah. Sa buhay ko, lagi mong laan. Narito sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo, di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kawalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kawalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Jesus.
kagaya ng Diyos. Abutin ang mga bagay spiritual kung wala ka at wala ka ng espiritu. Ayaw namin kang subo namin ang nagtutulong talaga ng pagbabago at ang buhay pinagtutulong din ng pagbabago sa iba. Ikaw ang aming milagro, O Diyos. Ikaw ang aming biyaya, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makapanguna ka ngayong gabi ang iyong mga salita hindi babalik sa iyo na walang katuluan at alam namin sa pagsasama-samang ito, ikaw lamang ang aming maitataka at maitataas. Ikaw madadakila at higit sa lahat, binibigay at pinabalik lang namin sa iyo ang lahat ng parangal at ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo ito, Panginoon, kaya maraming salamat sa butos ng masaganang pagpapala mo sa aming kalagitnaan. We bless you, we thank you for such a wonderful time together in your presence. Cover us with your glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Good evening, church. Just go with your siblings and say you are blessed so much. Hallelujah. Good evening. Good evening sa inyo. Sa mainit na araw sa ating mga toasted day. Grabe. Nakaupo ka lang, may nagpapawisan ka. Okay, so we are welcoming you to the last Wednesday of the month of April. Bilis, no? Kasi sa next Wednesday ay Mayo 1 na eh. Tama, no? So, Mayo 1 na next Wednesday. So, grateful tayo sa Panginoon na matatapos ang buwan na ito. Well, actually, ang daming mga ganap no? Mga abnormalities, no? Dahil sa Dubai ay nagbaha, bumagyo. Bumagyo ba yun? Hindi, umulan lang eh. Bagyo tapos umulan, nagbaha ng mataas. So, ang Dubai pa naman ay pero mga Pinoy, sanay na sanay sa baha. Pero may namatay pa rin mga Pinoy eh. Mga kagana. Mga paalala po muna tayo sa ating mga kasama. Ay, meron na tayong May schedule Nandiyan na ba? Wala pa. Wala pa. Pero the last Saturday sa 27, umaga ay men's fellowship. So we invite all the men again to be a part of our men's fellowship. 8 in the morning. And then sa hapon ay yung youth fellowship. Tama? So 4 p.m. naman po yung mga kabataan. Medyo mainit pero kaya nyo dito hindi po kayo maiinitan. Malamig po sa lugar na ito. Okay, so we invite the youth
sa hapon at yung sa umaga ay yung mga kalalakihan po natin. Yan. Okay, and then come Sunday will be our communion Sunday. Invite your family, bring your family to be a part of our communion Sunday. And then I believe sa buwan ng Mayo ay ang unang Sabado ay sa mga kababaihan. May 4 yata yun. 2, 3, 4. Tama. May 4 po yung mga kababaihan. At yung sa ating summer saya, so we are praying na ma-reach pa rin natin yung 100. Ano? Pag hindi natin ma-reach, babayaran natin yung lugar. So, ganun ba ang ano nun? Walang exclusivity. And we need to pay the pavilion. I think, ganun yata. Pati yung swimming pool may bayad na rin. Hindi tayo exclusive, okay. But we can use the pavilion naman. Ano na yun. So, we are accepting payments at meron na din po tayong design for our t-shirts. I think moss green yata yan. Moss green ba yung kulay natin? LPBC color daw eh. So, moss green. Okay? Pwede na magbayad at pwede nang, ayan pala yung kulay natin. Yan ba yun? Moss green na yan? Parang ano to eh. Emerald green. Ha? Better green. Ha? Parang verde lang, no? Yeah, so we are still inviting people to join us and we hope na mag-respond sila. Kung sila hindi magre-respond, wala na sila sa listahan ng langit. Hindi ba, joke lang. Okay, so yun po yung kaganapan sa June 15 and 16 po yan, ating summer saya. So we are strongly inviting everyone na maging part. No? Siguro, iaano natin yan sa mga youth, sa mga worship team. We are supposed, everybody should be there. Sino pa ba? Wala na, no? Okay, so, yun po. At tonight, we are continuously doing the series of Principles of God's Kingdom. Actually, itong series natin ngayon, yung last Wednesday at saka ngayon, ay mga somehow subject to strong consideration and strong realization. Okay? No, last time that I'm sharing this, nakita ko yung somehow the difficulty of uprooting and replanting. So we were being planted in the house of God. Now we are being planted here on earth to show what kingdom is, what God's kingdom is. So, yung kultura ay hindi ganoong kadaling masasabi nating mag-manifest. So, kung tatanungin ko kayo, siguro aamin tayong lahat, may mga kultura pa rin tayong hanggang ngayon, hindi pa rin natin nabibitawan. Na sa liwanag ng salita ng Panginoon, dapat talaga magkaroon tayo ng yung Romans 12:2, the renewing of the mind. Kasi di ba sabi nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds. So mainam po na we go through the process and learn the ways of God. Pag hindi po kumbaga
na-reveal o nag-manifest ang kingdom ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng failure of our purpose as a believer of the Lord Jesus Christ. To which the Lord Jesus Christ had prayed in John 17 that sabi niya, di ba, na that we will be one just as He is in one with the Father. So kung tayo ay kakaiba, kasi minsan nasanay tayo, kakaiba talaga ito. No? Kakaiba talaga siya. To which God is trying to build a one nation, which is the nation of God, here on earth, to showcase the kingdom of God. So, kultura ay napakahalaga. So, the last time that we have talked about this, the culture that we have adopted in the darkness are supposed to be exposed and be covered by the light. But the problem is yung darkness ang nagko-cover dun sa light. Nakikita nyo ba yung komplikasyon? Na yung ating dating gawi, parang hirap nating bitawan kasi hindi natin subok itong kulturang ito. Tama ba? Na kahit na na-expose tayo ngayon sa spiritual na mga bagay patungkol sa kaharian ng Panginoon, hindi pa rin tayo bumibigay sa Kanya totally. To which naging rarity na ngayon, naging rare na yung talagang masasabi nating I am fully surrendered to God. Sabi ko ako personally, may mga flaws ako eh. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi ko naman dapat gawin. In the light of the kingdom of God, I'm still doing it. But I'm fighting for it to be changed. Because change is a process, di ba? Ang pagbabago ay proseso, hindi siya kagad overnight. So, ang kultura ay in the period of time, it will be developed. But, we should cooperate sa ating Diyos at maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit sa atin. If we are being exposed in the Word of God, masasabi natin, this is the most tried, ito yung pinakasubok na sitwasyon, yung mabasa mo ang katotohanan at yung katotohanan masubukan. So, siguro, mag-agree kayo na tayong lahat, every time we have the Word of God, immediately there will be the devil who is at watch over us, always at watch over us, what we will do with the Word. Kasi pwedeng binasa natin, na bless tayo, pagkatapos nun, nanalify yung blessing. Kasi nga, parang nawalang epekto. Tinuruan ka, huwag ka magalit, pero maya-maya lang, nagpi-flare up ka na sa init ng panahon, ang bilis mo na magalit, no? Naapekto ang kagad. Well, the word will always be tried because the Lord is trying to bring the culture of heaven to be adopted by His sons and daughters here on earth. So ang kultura po ay napakahalaga to showcase who God is in our life. And we are what we call a peculiar people, a chosen generation, a royal priesthood, His own special people. Yun po ang tawag sa atin, to which we need to showcase who God is in our life in testimony. Ba't may echo na ako? Yung testimony natin, nakikita at hindi lang nakikita, nararanasan din ng iba. Okay, so tonight, I'll be sharing with you mga manifestations or determinants ng culture. Ano ba yung mga, kumbaga, obvious na nakakitaan ng talagang kultura. Yung talagang obvious na ito yung kultura niya. Okay, ito yung mga manifestations. It can either be in the world or we can also know this through in the Word of God, kung ano ng Panginoon sa kingdom niya,
kultura na dapat meron tayo. So tonight, we'll be talking about the kingdom concept of culture, series number 28. So we'll be talking about, ito, ba't ayaw? Yan. Unahin muna natin itong Proverbs 23 verse 7 because culture starts with this. For as he thinks in his heart, it is from the heart. So is he. Okay? That is very clear. What we are thinking in our hearts, that is who we will be. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. So, pwedeng saliwa, pwedeng sumusunod. But the heart determines who we will be. Ang puso ang nade-determine kung ano at sino tayo. So, sabi nga noon, the way we think determines who we become. Tama po ba? Kung anong iniisip natin, yun tayo magiging. Kung iniisip nating mahina tayo, then we will be weak. Pag naiisip natin tayo mahirap, then we will be poor. If we think that we are weak, we are sickly, then we will be sick. So, the way we think determines who we become. Yun yung nagiging outcome po natin. So, culture is like this. Whatever we think, that we will be. The heart, we need to understand, the heart is the mind. Ang isip po natin, yung pinakapuso natin kasi doon nag-i-express eh. Okay? So, the heart is the mind. And the kingdom of God is a kingdom of the heart. So, puso sa puso po ito. Kaya nga maganda ang ng Pilipinas puso eh. Gilas, di ba? Ang gilas ay puso. So, it should be, our heart should be transformed into the very heart of our God. The same image that He is, so are we. Hindi dapat tayo foreigner or a stranger towards our God and to the things of God. So, if we think of the kingdom of God, it's all about the kingdom of the heart. If the heart is where the Lord is and He is the center of it, then we are supposed to be, and kumbaga, na-entice tayo sa mga kingdom principles or kingdom practices. Doon tayo na nadodraw. Even though there are things na nagdodraw sa atin o humahatak sa atin para mawala tayo doon. But again, if the heart belongs to the Lord, di ba? Then our heart will be captured by God. Ano yung sabi ng Bible? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, doon din ang puso mo. Ang tanong, kayamanan ba natin ang Panginoon? Kung kayamanan natin ang Panginoon, then we will be drawn to our Lord Jesus Christ. Okay? So, kultura ay ganyan. Kung saan ang puso mo, doon ka mag-move, mag-live, mag-exist. Okay? So, dapat maintindihan natin to. Ito, bakit nagkaganto yung aking humiwalay? Manifestations, determinants of culture. Determinants yan Bibigyan ko kayo ng actually 16 ito. We will go with the 8 first. Kung ano ba yung nagiging mga manifestation ng isang kultura. Ano ba yung obvious manifestations o nagiging determinants ng mga kultura. Okay? So unang-unang manifestation ng kultura ay ma-determine natin ito sa mga values. Okay, values. O yung pinapahalagahan. So our values define our attitudes, behavior, and view of the world. So kung ano yung ating pinapahalagahan, yun yung nagiging ugali natin. Yun yung ating nagiging asal at yung ating pananaw sa mundo. So kung tayo, bilang mga mananampalataya, ang ating values ay talagang strong sa Panginoon, then may iba asal natin, tama? May ibang pananaw natin sa mundo.
Kasi kung ang values natin, ang pinapahalagahan natin ay hindi ang Diyos at ang kanyang mga pamamaraan, then magiging malaking, kumbaga malaking drawback sa atin ito o setback ito sa ating mga mananampalataya. At hindi masaserve ang kaharian ng Panginoon na may sakatuparan sa ating mga buhay. So values will be very important na manifestation sa atin. Kung kultura ng Panginoon ang dapat meron tayo, dapat nagpapahalaga tayo sa Panginoon. So, ayaw na. Bakit ganun? Yan. So if we want to learn how to live in the culture of the kingdom, we must learn the values of the kingdom. Ano ba yung pinapahalagahan ng kaharian? So, dito na malinaw, our King Jesus articulated the kingdom culture in Matthew 5:3-10, which is what we call Beatitudes. Okay? So, babasahin po natin yan. Ito'y mga bagay na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, kung anong kultura ang gusto niya na meron sa iyo at meron sa akin. Isipin natin, napaka-simple, concise lang. Pero itong mga bagay nito ay iniwan sa atin ng Panginoong Hesus for us to understand what it is in the kingdom. Unang-una, sabi nga ng Matthew 5:3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." And 10, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Napaka-concise, pero kung iisipin natin, these are what Jesus is valuing in the kingdom. Yung attitudes. Actually, kung iisipin natin, yan, ang beatitude sa Greek, ang ibig sabihin ay blessed sayings. Okay, mga blessed sayings, mga pinagpalang mga salita. Ibig sabihin, in doing this, we will be blessed. Okay? So the beatitudes, kaya tinawag na beatitudes, because they describe the way kingdom citizens should be in character, attitude, and behavior. So, kung pinapahalagaan natin ang mga bagay ng kaharian sa kaharian ng Panginoon, we should be like this. We should follow what He had said to each and every one of us in these beatitudes. Pag binabalik-balikan ko to, sabi ko ganun, Panginoon, these are hard words, pero these are blessed words. Kasi, minsan hindi naintindihan yung blessed are the poor in the spirit. Ang naintindihan lang, blessed are the poor. Parang okay lang na maghirap ka. Parang hindi kompleto yung gospel kapag poor in the spirit. Pag poor in the spirit, you know that you are humble enough, you are submissive enough, you know that you don't have enough capacity and ability to live your life. You are just fully yielded and surrendered to God, because sabi nga nun, for theirs is the kingdom. Their total dependency is on God. Yun yung po yung poor in the spirit. Tapos yung blessed are those who mourn. Di ba? Pag ika'y palaiyak, palagi kang tumatangis. Pero hindi naman sinabi dito na masyado kang dramatic, no? Hindi naman sinabi ng Panginoon dramatic. You know, yung pag-iyak ay expression na you cannot really make it by your own. When you mourn, ibig sabihin,
may problema kang hinaharap, hindi mo kayang solbahin yan. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Kanya. When you mourn, you know that the kingdom of heaven is on your side and you will be given comfort. Ibig sabihin, there will be an assurance that He will be there for you. Diba, anak, nahihirapan ka, nandito ako, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Yun yung attitude na full dependency nga eh. Yun ang hinihiling ng Panginoon. Tapos, blessed are the meek, yung maamo. Yung mga maamo, hindi yung mga wild, no? Yung kapag nakita mo, lalabas yung pangil. Tapos palaging nanlilisi ka mang mata. No. So, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ibig sabihin, pag maamo ka, maamo din ang mundo mo. Alam mo kasi, tayo nga reactive tayo eh. Aminin natin, di ba? Reactive tayo. So, minsan, pwede naman maging malumanay ka, pero bigla ka na lang napapasigaw, may high pitch ka pa, para kasi Regine. Di ba? Para tumutulis ang bibig mo. Pero sinasabi naman, blessed are the meek, yung pagiging kasing maamo, ay yung, whatever pressure out there, you are still composed, you are still calm. You are not easily affected, and you stay calm. Kaya nga, sarap pakinggan kung pag sinasabi, cool ka lang. Mainit ang panahon, cool ka lang. Huwag kang mainit. Di ba? Minsan na marireview ka kapag sinabi ng bata, no, huwag kang sisigaw. Gagalit ka ba? Then nag-explain lang. So, minsan, ito yung tinatawag na sa fruit of the Spirit, yung self-control. Di ba? Meekness din ay fruit of the Spirit. Self-control. If you can really control yourself, then control it. It's a fruit of the Spirit. Kaya mainam na maintindihan natin yung Beatitudes eh. Tapos sabi nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ibig sabihin, whatever you do, you go for righteousness. Ano man ang gagawin mo, you go for righteousness. Ano man ang transaction mo, you go for righteousness. I know in this earth, in our system, napakatindi ng red tape, no? Nandiyan yung lagayan system, nandiyan dyan lahat, palasak, talamak. But again, if you hunger and thirst for righteousness, then you will be filled. Ang pagpuno ng Panginoon, kasi ang pagpuno ng Panginoon in a way that He will do a work that is favoring you. Hindi mo na kailangan maglagay, pero papaboran ka ni Lord. Kasi matuwid yung iyong hangarin. Diba minsan, tawag dito, mga scenarios sa buhay po natin. Gusto natin mapabilis sa mga transaksyones natin, di ba? Kailangan merong kalagyan. Sabi nga nila, kung walang lagay, hindi bibilis ang proseso. Pero again, kung uhaw at gutom ka sa katuwiran, at yun talagang gusto mo makapangyari, and you are insisting on that, the Lord will be the one that will fill it. He will fill it. It's not your work anymore, it is work. Yung nga yung dependency, pag full dependency, ibig sabihin, hayaan mo siya, ibigay mo lang sa Kanya, manalangin ka sa Kanya. And then another one, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So alam naman natin ang mercy. Ibig sabihin, we are not happy when somebody is sadsad na sadsad at hirap na hirap. Kumbaga kasi minsan may attitude tayo animalistic eh. Animalistic attitude na nasasaktan na, dapang-dapa na, kumbaga tinatapak-tapakan na, sige pa rin. Parang hindi tatantanan ng hindi magandang pagkakataon sa buhay, pero tayo ay masaya. Pero tayo, dapat merciful tayo. We're trying to still restore the one who's been tormented by the devil. And we are here kasi people will only find hope when we give hope. Tama?
kung tayo nagdadala ng pag-asa, alam ko, minsan ang hirap, kasi ikaw minsan yung naapektuhan. Attitude nga eh. Paano tayo harap sa mga taong ang hirap pakisamahan, sinisiraan ka, hindi magandang sinasabi sa'yo. Pero sinabi ng Panginoon, maging mapagpatawad ka pa rin. Be merciful, for they shall obtain mercy. It is still the same with the principles of forgive them, so you'll be forgiven. Or if you have been forgiven, then give forgiveness. Magbigay ka rin ng kapatawaran. So merciful is very important. Another one is blessed are the pure in heart. Dalisay na puso. Ganda ng mga kanta natin na pure heart. That's what I long for. Which is dapat ganun tayo eh. A heart that follows hard after thee. So, yung attitude na, Panginoon, I will still remain pure, even sa paligid ay unpure, I will still remain pure. That is an attitude. Okay? And then, sabi nga, pag pure in heart, they shall see God. Ito maganda rito eh, pag dalisay ka, parang casual ka kay Lord. Anong casual? Ibig sabihin, you can speak to Him without any hindrances or any blockages. You can just come, Lord, sakit ng katawan ko. Can you just touch me and I know I will feel better now. Because when there is a pure heart, kasi pag hindi maayos, hindi dalisay ang puso, para bang hiyang-hiya tayo lumapit sa Panginoon. There's such guilt, di ba? May guilty feelings. Pero pag dalisay ang puso, parang ang bilis-bilis natin makalapit kay Lord. Lord, wala akong pera ngayon, no? Baka pwedeng mamaya bigyan mo po ako. Kasi tatay natin eh. And He is about to fill us up. Sabi nga nun, magpapakita siya, magpaparana siya. Those who are pure in heart, we will see God. We will see God. We will just have a tangible manifestation of God in our life. Ibig sabihin, hindi na ikaw yon, siya na yon. Mamamangha ka na lang kung paano niya pupunuan ang lahat ng sayo, ang kailangan. Tapos, verse 9 dito, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ito pala yung sinyalis na tayo mga anak ng Diyos, always desiring peace. I know, meron tayong somehow combatant attitude, yung kapag pag sinasalag ka na ba yan? Wag mo kong salagin, makakatikim ka. Para sa basketball yan, di ba? Sikuhin mo ko, babalik sa'yo, hindi lang siko. Diba? Pagbaunan mo ko, pagbabaunan din kita. Parang ganun yung sama attitude natin. Kasi bilang peacemakers, we are supposed to really magmanguna tayo sa pagpipresenta ng kapayapaan. I'm not at war with you. And if you are at war with me, that's fine with me. But my cause is peace. Yun ang aking cause. I'm living for this cause, the peace. I wanted to, if you don't want peace, then I want peace. Kasi merong ganun eh. Inaabot mo na, ayaw pang magpaabot sa'yo. Tama, di ba? No? Pero again, it should not change. Hindi to magbabago. We are still peacemakers. If you have given them a smile and they don't smile back at you, then you are still at peace. Pero kasi ang demonyo, mabilis magbulong yan eh. Tignan mo, hindi kang nginitaan, no? Nginitian mo siya pero hindi ka pinansin, no? Ganon si demonyo eh. Wala kang pakialam, demonyo. Basta ako at peace ako. At I'm still for peace. That is who I am. I will still insist peace in my life and insist peace with others. Because I have peace. I have the peace of God in me. Amen? Tapos in verse 10,
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Persecuted for righteousness' sake. Pag gumagawa ka ng tama at matuwid, tinitirya ka, ibig sabihin, mas kakampi ka ng langit kasi ang langit, hindi nila kita dito sa lupa. Kaya nga, di ba si Jesus, he always speaks parables because the unbelievers will never understand what he will be saying and he will never get that. So, Beatitudes is very important. Values must be manifested sa ating mga kingdom citizen. Ikaw at ako, meron tayong responsibility na ipakita kung sino ang Panginoong Hesus sa atin. Alam ko, hindi ganong kadali at hindi ganong kabilis na maipakita kung sino tayo. But, again, in the book of Acts, we are all called martyrs. Tama ba? Acts 1:8. Diba? Sabi nga yung witnesses doon, diba? You shall be witnesses both in Judea and Samaria, Jerusalem, diba? Ang witnesses doon, ang ibig sabihin ay martyr. Pag witnesses, ibig sabihin, saksi ka ng Panginoon, buhay mo ay buhay na kung ano man ang gawin sa'yo, ay magpapatuloy ka pa rin. Yun yung tinatawag na kahit na batuhin ka ng maraming bato, katulad ni Stephen. Diba? He was the first martyr ba? The time of, after Jesus went to heaven. Stephen was a man who is really lived up to be a martyr. He was stoned to death. But tingnan nyo ang term ng Bible doon, nung siya'y batuhin hanggang sa kanyang kamatayan, ang sabi ng Bible, after he was been stoned, he just slept. Okay, he just slept. Bakit? Kasi the kingdom of heaven is on his side. Siguro ang hirap pag binato ka, aray ka eh. Yun literal na bato. Ekong salita ang babato sa iyo. Minsan ang hirap, di ba, natanggapin na tinitirya ka dahil sa pananampalataya mo. Minsan ang mga mananampalataya takot ma-persecute. Ngayon nga wala nang persecution sa church Literal. Ang nagpe-persecute yun nasa loob na ng church. Di ba? Totoo yun. But again, if the righteousness is being done and being accomplished by a citizen, you are blessed. We are blessed. Okay? So, that's it. Values ang isang manifestation. Pangalawang manifestation ng kultura ng isang mananampalataya o ng kaharian ng Panginoon ay yung priorities. So whatever we prioritize in life reveals our culture. Kung ano yung inuuna natin, yun yung kultura natin. Okay sa atin, dito sa atin sa Pilipinas, we prioritize our family. But what is God presenting us in Matthew 6:31-33, sabi nga nun dito, therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Okay? But pagdating sa verse 33, but seek first. It was very strong when Jesus had told his disciples, but seek first. I know what you need, I know what you want, but seek first. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all what we are needing and wanting, and all these things shall be added to you. Okay, so yan po yung sinabi ng Biblia. Ang priority dapat hindi po nasisira. Yung values natin,
kung inuuna ba natin ngayon ang Panginoon. Sa kingdom of God, it should be always Him first. Understand ba yun? Understand po natin yan. Siya muna. So sa, tatawag dito yung hierarchy, siya talaga palagi ang top of the top. And He should not be replaced. There's no way that God will be replaced on the top. He should be the first and the first only. Okay? He is the first, and when we make Him first in our life, alam natin, we will not have that struggle in the things that we need because the Lord will be the one that will prioritize us. If we prioritize Him, He will prioritize us. So, ang manifestation ng kultura, lalo na sa panahon ngayon, di ba nga, since we are fighting a culture that is ungodly, and now we are insisting and really wanting to manifest the godly culture. So we need to learn prioritizing. Sino ba ang una sa atin? It should be, if we are kingdom citizen, then it should be God. No doubt about it, but it is supposed to be God and God alone. Okay, next. Pangatlong manifestation ng kultura ay yung behaviors natin. Yung ating mga asal. Ang ugali at asal ba ay magkaiba? Sa Tagalog kasi parang parehas lang no? Ang ugali, yung ang asal, ay yung parang immediate reaction mo ba to? Yung asal. So the way we behave reveals our culture. Anong behavior meron tayo? Sa mga problema, anong asal meron tayo? Okay? Sa pamilya, anong asal meron tayo? So yung mga behaviors natin, yun ang nagdetermine ng kultura natin. So kung ang beatitudes ay buhay sa atin, at kung paano tayo mag-prioritize ay buhay sa atin, then the behaviors will follow. And how we relate to people, how we deal with other people, and how we connect with people, yun po yung behavior po natin. Paano tayo umasal sa kanila, sa harapan nila. Diba? Ngayon kasi, kung kingdom culture tayo, masasabi natin ang mga mananampalataya ay may breeding. Meron kami pinag-uusapang ni Salen ng mga sitwasyon ba na ang Kristiyano malalaman mo pag sinama mo sa kainan. No? Anong asal meron sila? So kung sila ay kumbaga pag inaya mo at sinabi mong chip in tayo, malalaman mo kung anong asal meron. At kung mismo doon na sa kainan, malalaman mo kung anong asal meron. Siya ba ay pag-upo, ubos kagad ang kinain? Or pag kumakain, lahat ba muna ay sa kanya? Or nag-share ba siya? Alam niyo ba yun, table manners po ito. Ibig sabihin, pag umupo ka ba sa hapagkainan, pag inilapag na yung pagkain, ay ikaw ba ang unang kukuha o isi-serve mo muna sa iba? So behavior will be very evident. Paano asal meron tayo doon? So sa kingdom culture, ang asal po natin ay we are not supposed to be always first, but there should be always somebody who's first. We serve first. Amen? So, kasi si Jesus came to serve, not to be served So yun yung kanyang hindi niya lang motto yun, life niya talaga yun He came to serve, not to be served. So kung ang behavior niya ay ganon, so dapat ang behavior natin ay ganon din. We come to serve, not to be served. Yes, we wanted to be served always. Totoo yun. Gusto natin mapagsilbihan tayo. Pero again, the behavior should be serving others first. And isa rin dyan sa mga example dyan, yung washing of the feet of His disciples, di ba?
Pwede naman siya muna maghugas ng paa pero hinugasan niya muna yung mga paa ng mga disipulo niya. It's all about humility. A humble attitude or behavior. So that is another determinant of a culture. Anong klaseng asal meron tayo? Tapos pang-apat, anong standards meron tayo? Okay? Iba-ibang standards ng bawat family, tama? Pag ang lalaki at babae ay nag-asawa, tumiwalay sa kanilang pamilya, bumubuo sila ng sarili nilang kultura. Tama? Pagdating sa tahanan nila, malalaman mo kung anong kultura meron sila. Okay, dito sa bahay namin, pagpasok mo, hindi mo ipapasok yung mga sinelas mo o sapatos mo, iwan mo sa labas at meron kaming ibibigay sa iyong sinelas. Kultura yon, standard yon. Okay? Tapos, pag oras ng kainan, dapat kompleto sa pagkainan. Standard yon. Okay? Tapos, standard din yung kung sino yung mga naka-assign maghugas. Standard din yan. O tapos, standard din yan kung kailangan sa umaga lahat kayo nagpe-pray at sa gabi ay nagpe-pray. Standard din yan. How do we set our standards? It should be manifested in us. We are having the kingdom culture, the standards of the kingdom of God. So the standards we apply in everyday life reveal whether we have a culture that indulges and encourages mediocrity. Ang hirap nito. Ano ba yung mediocrity sa Tagalog? Mediocre. So, mediocre. Medyo nagkikare ka lang, ganon. Ay, wala kang pakialam. Ha? Parang walang bigat? Ordinary. Magaan. Okay, so para bang yun lang, you indulge and encourage mediocrity. Ibig sabihin, okay lang lahat. Parang everything is okay, no? Ordinary. Or a culture that inspires excellence. Or you wanted ang standard nyo sa tahanan kailangan mag-achieve. Kaya ngayon may pamilyang puro aral di ba? Lahat mag-aaral, lahat makakatapos, lahat ganyan, standard yan. But how about our standards in the kingdom? Anong meron dapat tayo? So, siyempre, standard na natin yung daily devotion. We set that for ourselves, personally. And then if we wanted to make it a standard in our family, then we apply it with the family. That is a standard. We pray together. Also a standard yan, yung nagkakumustahan and nagbabatuhan tayo ng mga encouraging words or we communicate openly with one another. That is another standard. But here in the kingdom of God, we just need to understand ang standard ng Panginoon, hindi naman po mahirap. Tayo lang ang nagpapahirap. So, pag nilagay niya yung standard niya sa atin, dapat yun ang makita sa atin. Okay, that is number 4. Number 5, or tingnan niyo po ito, habol doon sa standard. Our culture will never rise higher than our standards. So, yung kultura natin ay hindi, kumbaga, mas angat doon sa standard natin. Yung standard natin, yun ang kultura na natin. Okay, number 5, na manifestation ng ating kultura, yung celebration. Paano tayo nagse-celebrate? Our culture is revealed in the things we celebrate as well as in the manner that we celebrate. Paano ba tayo nagse-celebrate? Sa atin, big deal ba sa atin kapag nagbe-birthday tayo, nagbe-birthday yung mga group, kapamilya natin, o yung mga holidays natin, how we celebrate it? And yung manner na sineselebrate natin yan. So okay yun, sineselebrate natin yung anniversaries natin, birthdays natin.
But other celebration, how do we celebrate it? Kasi minsan ang celebration ay nagiging hadlang sa talagang important celebration ng mga buhay natin. Actually, ang sinasabi ng Panginoon, how do we celebrate Him in our life? Mga ang celebration lang natin ay Sunday celebration lang. It is also connected with our worship. Celebration is worship. How do we worship? Do we only worship on Sunday or we stop worshiping after Sunday? It is supposed to be a culture that will be revealed in us. Yung dapat nagmamanifest sa atin. Paano tayo nagse-celebrate? Sino yung sineselebrate natin? Baka mamaya, ang celebration natin is always centered on us, not centered on Him. Tama? Kasi minsan ang celebration palaging tayo, masaya tayo. Pero ang tingin natin, sa palagay natin, ang Diyos kaya masaya sa ginagawa natin. Kaya nga, minsan, kapag nakarinig ka ng salita sa pulpito na nakasakit sa'yo, sabihin, pinipersonal ka. Pero sa totoo lang, hindi ka pinariringgan, sinasabihan ka na dapat matuto tayo mag-celebrate sa Panginoon. Kasi minsan mas mabigat pa ang selebrasyon para sa sarili kaysa para sa Diyos. Parang yung mga okasyon, ang kasalan, ang mga handaan, wala namang nasa-celebrate sa Panginoon dyan eh. Para bang singit na lang si Lord o pag-pray natin yung may nagse-celebrate. Pero sa totoo lang, the celebration is all about the person, not the God. Di ba? Kada taon na binibigay sa atin ng Panginoon should be celebrated with Him. Mas mainam pa nga yung dati. Pag kayo nagbe-birthday, sumisimba ka pa eh. Ngayon, pag nagbe-birthday ka na, mas marami pang samgyup kesa sa ano eh. Di ba? Yung kultura, kasi shift na eh. Ang celebration now centered on you, not centered on God anymore. To which we are kingdom citizens. So, celebration is a manifestation of a culture. Napakahalaga kung paano tayo nagsa-celebrate. Number 6. Ayan na, lumipat na naman ah. Lipat mo nga, ayan. Morality. Okay, ang isa sa mga manifestation ng kultura ay yung moralidad natin. The level of our moral conscience and consciousness reveals the level of our culture. Okay, do we shrug our shoulders at adultery and other forms of infidelity? Ano ang standards natin sa moralidad? Nagkwentuhan kami, nung meeting namin ng mga pastors, we are talking about can we officiate a wedding of an annulled person and a single person? Anong moralidad doon? So, divorce, God hates. Tama? He hates divorce. Kapag nag-divorce ka, you should not remarry if your spouse is still alive. You can only be allowed to be married if your spouse is dead. Yun yung nasa Biblia. And that is supposed to be our morality. Yun po yung magiging standard ng ating moralidad. But, since there is a law in the land na legalize yung separation. Ang separation ngayon, pag nadaan sa legal at na-approve, tawag ay na-annulled. So ang annulment is making the marriage null and void. So pwedeng mag-remarry. So ngayon papasok ang spiritual doon. Sabi ng mga pastor, hindi talaga dapat tayo magkasal niyan. Masaktan na sila
pero ang moralidad ay kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. Tama ba? Kasi we wanted to make it look like legit. But the morality is that hindi siya dapat. Kanina may pinapanood si Salen, yung dalawang lalaki na ikinasal sa ibang bansa. At sikat na sila sa vlog nila kasi masaya silang nagsasama. Kinasal sila sa isang magandang, at ang maganda rito, meron siyang sariling vlog, yung kinasal. Yung ba yan, na sinasabi niya, nanggaling din naman ako sa Bible Seminary, Bible College. And they are praying for me na magising ako sa katotohanan. Pero sabi niya gano'n, hindi ko alam kung concerned sila or binabash nila ako. Iba yung sinasabi niya, or binabash nila ako. Pero siguro naman concerned sila kasi sa Biblia naman kasi yun ang sinabi. Pero minsan daw, hindi na kailangan, hindi na kailangan saklawan ng Biblia ang kalooban ng tao. Sa palagay nyo, sablay na doon ang kaharian ng Diyos. Wala na doon. So, we know that we have to stand by our morality. Pag hindi na tayo, kumbaga, na-alarma sa ganyan, inaalaw na natin sila, mahal sila ng Panginoon. Ayun naman sinasabi niya, mahal naman kami ng Panginoon eh. At hindi niya naman kami papahamak. Which is totoo naman. Pero minsan, pinipili ng tao ang kapahamakan kasi hindi naka-connecta talaga sa kultura ng kaharian ng Panginoon. So, we need to understand that morality is very important. We need to know where we stand in our morality. That is a manifestation of a culture. Kung sa bahay, kasi minsan pamilya din yan eh. Tinanggap mo na siyang ganyan kahit sa pamilya namin eh. At hindi ko naman pinagkakait ito. Meron akong kapatid talaga na But, as much as possible, I wanted to show him. God loves him. And God is not pleased in what he's doing. So, pag ginaganon ko siya, naiiyak siya. Pero sabi ko gano'n, hindi kasi ako pwedeng lumabas sa standard ni Lord. Tama? Kung yun ang gusto ng Panginoon, yun dapat ang mangyari. Kaya ang buhay hindi po napapaganda napapasama Kasi of what we decided for ourselves and make it our standard in our culture. Kasi pag ang kultura ay tinanggap mo ng ganyan at wala ka nang gagawin pagbabago, lalo na ito'y against sa kaharian ng Panginoon, sa kultura ng Panginoon, wala tayong kaibahan sa iba. Hintil pa rin ang dating natin. Okay? And number 7, another manifestation of a culture is relationships. Our culture is revealed in how well we take care of each other. Paano ba tayo nagmamahalan sa isa't isa? Yung Luke 6:31, dyan nakasulat yung the golden rule. Pwede yung paki-flash. Yung Luke 6:31. Tsaka yung Matthew 18. Luke 6:31, sabi ganun dyan. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Golden rule. Anong gusto mong gawin ng tao sa'yo, gawin mo din ito sa kanila. Ito yung tinatawag na kung gumagawa ka ng mabuti sa kanila, gagawa din sila ng mabuti sa iyo. How do you treat others? Relationships. Kung sa kultura ng pamilya, may favoritism, may pinipili. Sa kingdom ni God, wala tayong pinipili kahit sino. We are neither discriminating or racist. Everybody is welcome. We treat them all well.
and we take good care of them. Okay? Matthew 18:21 and 22. Sabi nga nun, ito naman yung relationship patungkol sa pagpapatawad naman. And then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And how do we treat our brothers if they sin against us? And I forgive him up to 7 times. So nagtanong si Peter. Jesus said, verse 22, I do not say to you up to 7 times. This is my standard. This is a relationship that you need to have. You need to forgive them up to 70 times 7. And I still remember si Jensen Franklin, yung anak niya, di ba? Yung anak niya nabully, umuwi, umiiyak, dahil sa sinabihan ng tatay niya, magpatawad ka, kahit na binubuli ka, patawarin mo sila. Eh siyempre, galit na galit yung bata. Pag pupunta siya sa eskwela, mababalik na naman sa alaala niya yung ganong senaryo na nabubuli siya. So, somehow, nagkaroon ng pamamaraan yung bata, nagpatato. Ang tinato, 70 times 7. Paalala na kahit na anong gawin sa kanya, magpapatawad pa rin siya. Pero hindi ko sinasabing magpatato kayo, ha? Minsan yung relationships, di ba? You want a relationship that will never be severed or be broken, then you need to be aware that these things will come, but you are supposed to be ready to forgive. Ang hirap yata magpatawad. At pag nagpatawad ka, dapat talaga kumakalimot ka. Eh si Jesus, ang ating Diyos, ganun eh. Di ba sabi niya, as far as the east is from the west, I have forgotten your iniquities. As deep as the deepest sea, doon ko nilagay ang lahat ng mga kasalanan nyo, pinalimutan ko. Minsan sasabihin natin, yun ang standard ni Lord. Pero ang relasyon, ayaw niyang masira. Kaya sabi niya gano'n, para hindi ka nahihirapan lumapit sa akin, pinatawad na kita. Hindi ka pa gumawa ka ng may balak kang gawing masama sa akin, pinatawad na kita. I will always still remember, paulit-ulit sinasabi nung kaibigan namin na pumunta dito last week lang. Basta pastor ha, kapag may darating sa iyo na hindi maganda, release forgiveness kagad, pastor ha. Release forgiveness kagad ha. Sabi ko, pastor, gano'n ang ginagawa ko. I always release forgiveness. Kasi ang hirap magbitbit. No? Pag lumabas ka, kung hindi ka man welcome sa kanila, welcome pa rin sila sa iyo. That is how you take care of your relationship with other people. We release forgiveness. And the last one ay ethics. Pag sinabing ethics ay yung mga the things na somehow, ito ba yung pag-ethics sa Tagalog? Pakitignan nga ang ibig sabihin ng ethics sa Tagalog. Kumbaga, doon ka tumatayo sa prinsipyong yun. Yung kulturang yun. Sa Tagalog, meron kayong Tagalog ng ethics. Hindi naman ito yung maraming duck. Ethics yun. Nag-iisip kayo, ethics, ethic. Walang iba? Ha? Moralidad. Kaperas na moralidad. Well, manifestation of a culture is when our ethics are established. Kung ano yung mga moralidad natin, etika natin. Yan nga, tignan nyo dito, is honesty our best policy? Or is honesty our only policy? Ibig sabihin, where we stand, kung sino ka, dapat yung ka.
Ito yung tinatawag na hindi ka dapat doble kara. Kung mananampalataya ka, mananampalataya ka. Kahit na sunugin ka, mananampalataya ka pa rin. Diba? Sabi kanina, nabanggit ko si Stephen, pwede naman niya i-deny ang Panginoon. When he was faced with that judgment of being stoned to death, he could have denied Jesus and really forget about faith. But he stand by the ethics that he has. Morality or policy niya. Yun pinaka-policy niya sa buhay. Parang kunwari sa bahay, sa tahanan, ano bang polisiya niyo talaga? Anong policy niyo? Ay, strong ba tayo? Isa sa mga ethics natin, ha? Strong ba tayo na kapag Sunday, Sunday talaga para sa Panginoon ito? Since ito na yung kulturang binubuo ng Panginoon sa atin, So, this will be an ethic to us. Ito na ethic natin na Sunday is for the Lord. Itong Sunday, ang pag-uusapan natin is all about fellowship. Why? We have to really do fellowships. Maganda pag-usapan. Sabi ko nga, Panginoon, salamat dahil dinadala mo kami doon sa mga paksa, mga topic na pwede nating maging pamantayan sa mga buhay po natin. Others will not accept this. But as a kingdom citizen, we should accept the ethics that God has already placed for us na dapat sinusundan natin, sinasakatuparan natin, nagiging policy ng ating buhay at pamilya. Na kahit na anong mangyari, kung itong nilagay ng Panginoon, ito ang ethic ko. Ibig sabihin, I will be doing this. Ito, tignan yung tanong na ito. Is honesty our best policy? Or is honesty our only policy? If that will be our only policy, ibig sabihin, whatever may happen, I will still be found honest. Honest pa rin ako. So, yun yung ipinaglalaban mo na kung ano yung tama. Yun yung kultura na dapat meron sa iyo, meron sa akin, meron sa ating lahat. Alam nyo, tayo pong lahat ay nasusubukan sa panahong ito. Ang kultura na ini-incorporate ni God sa ating lahat ay hindi kultura na nakagisnan natin. Ika nga, yung tinatawag na sinabi ng Panginoon sa, is it in Jeremiah that we are called to uproot and then replant? Tinawag po tayong gano'n Meron tayong dapat i-uproot sa atin. Minsan kasi, dahil ang katwiran natin, ang kakapal na ng mga ugat, Lord, Pero ang tanong, willing ba tayong ma-replant para mas maganda ang ating kalalabasan? Kasi yung una, ang ganda nga ng mga ugat, pero hindi naman maganda ang mga naging bunga. Pero ngayon, nilalagay tayo sa panibagong pamamaraan na gusto niya para sa atin, para yung pag-usbong natin ay mas maganda, mas mayabong, mas mabunga. So, it's all about, yes, there is a difficulty, but there should be willingness for us to really go through the culture or adapt the culture that God wants us to adapt, the kingdom culture. Because whether we like it or not, ikaw at ako, mamamayan po tayo. At kung mamamayan tayo ng kalangitan, dapat talaga ang langit nandito rin sa lupa sa pamamagitan ng buhay mo, buhay ko at buhay ng mga pamilya natin. Hindi po dapat mabago po yan. So there are still another 8 which we'll be talking about next Wednesday. And I hope and I pray na kumbaga somehow nabibigyan kayo ng tawag dito, nasa-shape yung mga hearts and minds natin. Ito palang dapat gusto ng Panginoon, ito dapat ang mangyari sa akin. Yung dinadala tayo doon talaga sa decision na, Lord, I will favor you and I will really prioritize you in my life. And with that, I believe God will favor us as well.
papaborin din tayo ng Panginoon. Amen? I hope you have gotten something sa mga sinare ko ngayong gabi. It's about the kingdom culture, concept of the culture. Tayo po tayong lahat. Tayo po'y dadako sa panalangin. Let us also honor God with our offerings and our tithes. Thank you, Lord. Tayo po tayong lahat. Sa mga nasa bahay, I hope nasa aircon kayo. Mainit po masyado. At inom kayo palagi ng maraming tubig. Tsaka kung di talaga kayang maapula ang init, meron po tayong mga labakaran na pwedeng basain at ipunas-punas. Hallelujah. Well, I encourage the church na continuously search and know the culture of the kingdom of God. Yung devotions po natin, it is taking us to the cultures. Dinadala po tayo ng Panginoon sa mga kultura ng Panginoon natin. And I believe yun po yung gusto niya mangyari sa atin, that His will be done. Let's bow heads and close our eyes. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you for such a wonderful time we have tonight in your presence. We know that the Holy Spirit is teaching us your ways and your will. And all we wanted, Lord God, that all these things will come to pass. All these things will happen while we are here on earth. That we will see heaven because we who are called by you are citizens of heaven. Ngayong gabi, Panginoon, alam namin we will always be challenged because the culture is not the same culture that we have grown and known. Alam namin, Panginoon, matcha-challenge ito dahil yung mga kagawian na hindi katulad ng kagawian namin noon. Maraming dapat mabago. At naniniwala kami, Panginoon, na sinabi mo sa 2 Corinthians 5:17 na if any man is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. And we know, God, we are not being renewed easily. It is a process. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magsuko ng aming mga buhay sa iyo. Dahil hindi namin kayang ma-adapt ang lahat ng ito kung hindi kami in line sa iyong gusto. At palagi naming nire-resist ang iyong mga salita at ang iyong mga sinasabi sa amin. But help us, God, by the power of your Holy Spirit, for us to cooperate and really partner with you every day in this life. Araw-araw, Panginoon, ikaw ang aming susundan, ang aming susundin, ang pamamaraan mo ang makakapangyari sa aming mga buhay. Lord, sa iyong mga salita na nagsasabing ang mundong ito ay talagang merong hinahangad na kapahayagan ng iyong mga anak. At alam namin, nung dumating ka, dinala mo ang kaharian ng aming Diyos. At iniwan mo ito sa amin para mangyari ang kaharian mo dito sa lupa habang ikay nandiyan dyan sa langit. At alam namin din, dinala mo ang iyong banal na Espiritu para hindi po namin mabaliwala ang mga bagay na ito at hindi namin isipin na hindi namin kakayanin ang mga ito.
Kasi sa tulong ng iyong banal na Espiritu, makakapangyari ang mga bagay na ito, Lord. Lord, help us to be more sensitive. The promptings, the voice of your Spirit, be always heard and be always be obeyed. I pray for hearts, puso, Panginoon, na talagang mag-a-adapt sa kultura ng kaharian mo. Hindi estranghero, hindi kami malayo sa iyo. Kami ay lumalakad ng nagbibigay kaluguran sa iyo, aming Panginoon. Lord, inintrust ko sa iyo ang simbahang ito, ang Life and Peace Believers Community. Lord, sa mga bagay po na aming napapakinggan, natatanggap, hindi lang po kami taga-pakinig, kundi tagagawa ng mga napapakinggan at nalinisip po namin. God, we still are fully dependent and reliant on the grace of our God who is sufficient for us. And when we see ourselves weak, surely you will make us all strong. And thank you, God, because we have also the mind of Christ. We can rise above everything in this life, for we know we have a God who is more than enough, who is almighty, who is all-powerful, and who is always doing miracles for us. Tonight, God, I pray that the things that we have learned will never be forgotten. But when we go to our homes, we will still meditate on it and still learn from it, O God. And help us in our everyday walk to really step into that path where you want us to walk in. Lord, thank you for enabling each and every one of us. Thank you for the blood of Jesus that covers each and every one of us. Let the culture of the kingdom be alive in each and everyone's heart and life. Let it shine your glory in this church, in each and every individual, and in each and every family. Manguna ka po sa aming lahat, makita ka, magliwanag ka po sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, ginawa mo kaming matatagumpay, hindi kami talunan, yun po yung kultura ng kalangitan, hindi po kami nasa ilalim, kundi nilalagay mo kami sa ibabaw, kami mga pinagpala, hindi kami mga sinumpa. Kami po, Panginoon, ay malalakas, hindi mahihina, kami ay masisigla, masasaya, magagalakin, hindi malulungkutin. Kami po ay puno ng kapayapaan mo at gagawa ng kapayapaan sa ibang tao, magpapatawad, magmamahal at aalaga na katulad mo, O Diyos. Dahil ikaw ay nasa sa amin, makikita ka sa amin at mararanasan ka rin ng marami sa buhay po namin. Thank you so much for shining your light upon each and every one of us, making us a testimony of your greatness and your glory. Salamat po, Panginoon, declaring the blessings of our God to always overflow in each and every one and in each and every family here. Thank you, God, for you will do wonderful things for us, and we will always be in awe and be overwhelmed by your goodness and your greatness. Thank you for covering us with your glory. Thank you for the days that will come. We are preserved, protected. We are all healthy and strong. No one is sickly and having diseases. All of us, Lord God, will enjoy strength after strength from you and victory after victory in every situation. Thank you so much. Be glorified in us. You will keep us safe when we go home. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life is a blessing to many lives in Jesus' name. Thank you po. We'll see you and we love you. We'll see you Sunday. Men's sa Saturday. Good night.